ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. sa buhay natin bilang tao at Kristiyano. Tayo po ba ay minsan nakakatanggap ng mga salita na ayaw nating marinig sapagkat ito ay negatibo. May mga komento na ayaw natin sapagkat ito ay medyo masakit pakinggan. O kaya naman may mga gawain o nangyari sa ating buhay na di ba natin matanggap sapagkat waribay ayaw natin na maganap ito sa buhay natin. Mga ilang pangyayari, katulad ng ang na tayo ay sabihan na meron pala tayong karamdaman na, di ba, isa yan sa mga ayaw natin na magkaroon tayo bilang tao, ay yung magkaroon tayo ng cancer. Kapag narinig natin to, parang ang mundo natin ay bumaksak na sa ating kinalalagyan. O kaya naman, may mga nangyari sa buhay natin na merong namatay o na-aksidente na hindi natin inaasahan. O kaya naman, may narinig tayo na iiwanan na tayo ng ating asawa, at mga anak. Parang sasabihin natin, ito na ba ang katapusan? Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating narinig, maliwanag na sinasabi ng Ebanghelyo. Tandaan ninyo ito, ipagkakanulo ang anak ng tao. Waribay ang mga alagad ay merong pangamba sa narinig nila mismo sa bibig ni Jesus. Ano kaya yung nilalaman ng salita na ito ni Jesus? At ito ang pinag-isipan ng mga alagad, kaya hindi rin sila makapagtanong kung ano yun. Medyo hindi binanggit dito sa Ebanghelyo natin. Ang tinutukoy na pangyayaring magaganap sa buhay ni Jesus ay ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at marahil ito yung ayaw marinig ng mga alagad ni Jesus. Subalit, ito yung katotohanan o realidad na mangyayari o magaganap sa buhay ni Jesus.
Mga kapatid, kapag tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario, no, may apat na misteryo o ibig sabihin yung senaryo na inilalarawan sa buhay natin bilang mga Kristiyano at mismo sa buhay ni Jesus na kaisa ng ating mahal na ina na si Maria na merong misteryo sa hapis. No? Kailan ipinagdiwang natin ang si Maria bilang reyna ng namimighati. At meron din namang sinasabi nating misteryo ng luwalhati o glorious mystery na kung saan ito ay may kaugnayan sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen ba? Amen. At patunay lamang na bahagi ito ng ating pagtugon, pagsunod kay Kristo. Una, may tatlong, sabi natin, hakbang o paraan para makatugon tayo o makasunod kay Jesus. Una, yung ating ginagawa na pananalangin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo. At kaisa natin ang ating mahal na ina na si Maria, ang Birhen del Carmen, na humihingi tayo ng tulong at awa sa Diyos upang sa gayon sa ating buhay, sa ating paglalakbay sa araw-araw ay magkaroon tayo ng kalakasan na iligtas tayo sa anumang mga kapahamakan at humingi din tayo ng biyaya na sana ang bansa natin ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katahimikan, o kaya magandang pamumuhay para sa atin. Iyan yung hinihingi natin na panalangin na tayo ay patnubayan ng Diyos. Amen ba? Amen. Ikalawa ay magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo ay nasa presensya ni Jesus na ating Panginoon, kung paano niya pinagtiwalaan ang Diyos Ama, ganoon din tayo, magtiwala tayo kay Jesus sapagkat alam niya kung ano yung mabuti, kung ano yung karapat-dapat at totoo upang sa gayon tayo ay maliwanagan kung tayo man ay nalalabuan o nagkakaroon ng pagdududa sa ating buhay Kristiyano. At ito ay paraan upang lalo pa natin na matugunan ang kanyang presensya o kaya yung anumang kanyang utos para sa ating lahat. Ikatlo ay magkaroon tayo ng
paghahanda. Ibig sabihin na sa buhay natin walang kasiguraduhan, di natin alam. Subalit, dahil ang iniisip natin ay yung sabi nga natin, magkaroon tayo ng magandang buhay, magkaroon tayo ng ganito, parang kaginhawahan. Hindi lahat. No? Sabi ko nga, paano natin makakamit ang kaginhawahan o yung tinatawag nating kaluwalhatian kung hindi tayo daraan sa kapighatian o pagpapakasakit. Ibig sabihin, handa tayong magsakripisyo. Handa nating ilaan ang ating panahon at oras para sa Diyos at para sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Iyan yung ginawa ng ating santo ngayon na si San Vicente de Paul. Na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa gawaing pagkakawang gawa. Inaruga niya yung mga walang, sabi nga natin, mga may sakit, mga dukha, no? Yung walang matitirhan mula sa kabataan hanggang sa mga katandaan. At iyan yung bahagi ng kanyang apostolado. Itinatag din niya yung samahan ng Daughters of Charity. At ito yung panawagan din sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito, nawa tulad ni San Vicente de Paul, no? At ni Maria na ating ina ng Del Carmen, nawa manatili tayo sa pagtugon sa kalooban ng Diyos upang tayo'y makapasok sa kaharian na inihanda sa atin ng ating Diyos na tagapagligtas. Amen.